Hi, kwento ko lang yung solo adventure ko sa Osaka at Kyoto, Japan. Sa airport, mabilis lang naman sa check-in and immigration. Dalawa lang naman yung tinanong sa akin. So naiya na din ako bumili ng SIM for internet. Delayed ng almost 2 hours yung flight kasi may ibon dun sa pakpak ng eroplano. Wala naman tayo magagawa. Safety first. Namigay naman ng snacks yung mga crew. Touchdown Japan around 9:18 p.m. Pagkatapos sa immigration at customs, narating ko na yung ticket stations na nakikita ko dati sa ibang vlogs. Nag-withdraw ako ng Japanese yen sa ATM machine. Then nag-claim ako ng train ticket na nabook ko galing sa Klook. Nung umaandar na yung tren, dun ko napagtanto na meron akong problema. Hindi ko mapagana yung SIM card. Sa madaling salita, wala akong internet. Mabuti na lang merong 3 Pinoy akong nakasabay at nakausap. Dahil sa kanila hindi ako masyadong naligalig. Bumaba ako ng Tennoji para sundan yung route na nakita ko sa Google Map. Naalala ko wala pala akong Icoca card. Kaya nagtanong ako sa officer sa subway. Mabait naman siya, tinulungan naman niya ako sa ticket machine. Sumakay ako ng subway train papuntang Tanimachi Yonchome. Tapos nagtanong uli sa officer dun. Akala ko okay na. Pero 1 oras na akong naglalakad sa isang tunnel sa kawalan. Hindi ko makita yung gate. Maingay pa yung gulong ng luggage ko. Sarado na kasi yung mga labasan sa malls. Kaya akit baba ako pabalik sa tunnel. Medyo desperado na ako. Kaya tinanong ko yung isang lalaki na naninigarilyo. Parang 20 o 30 anyos siya at mahaba yung buhok. Buti marunong siya mag-English. Sabi niya sa akin, akyat ako sa isang hagdan at maglakad pa ng mahigit 20 minutos papunta sa hotel ko. Salamat talaga kay Mr. Longhair dahil sa kanya nakalabas ako sa tunnel. Yun nga lang, sobrang lamig. May nakita akong convenience store kaya bumili muna ako ng kape at food. Bawal na daw kumain sa loob, sabi ng staff, kaya sa labas na lang ako nag-dinner. 12:15 a.m. Pagkatapos kumain, hinanap ko na yung hotel ko. Nagtanong ako sa nagtitinda sa Family Mart at sa mga construction workers. Pero mukhang hindi sila nakakaintindi ng English. Ang hirap ng walang Google Map. Palakad-lakad na naman ako sa kawalan. Halos wala ng tao sa daanan. Pagkalipas ng 30 minutes, nakarating ako sa isang tulay sa isang ilog. Sa wakas, may nakasalubong akong isang marikit na dilag. May dala siyang scooter. Naglakas loob na akong tanungin siya. Hindi ko maalala saan siya nanggaling. Parang sa gitna ng bridge. Ang galing niya mag-English. Company employee daw siya. Nilabas niya yung phone niya para i-Google Map yung hotel ko. Nag-usap pa kami ng konti. Sabi niya buti hindi daw ako nilalamig that night. Sa bait at ganda niya, para siyang anghel. Sayang, nahiya ako magpa-picture. Sinundan ko yung daan na sinabi ng magandang dilag. Pagkatapos ng 20 minutos na lakaran, narating ko na ang aking hotel, The Apa Hotel. Maganda at may class yung hotel. Doon ko na din tinapon yung basura ko kasi wala akong mahanap na basura sa daanan. Malinis at maganda din yung room ko sa 25th floor. Natulog na din ako pagkatapos maligo.